Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Ewan ko kung magiging masaya kayo dito sa aking content, no? Pero ako, sumaya ako pero masayang hindi ko maintindihan, oo. Sumakit ang ulo ko, oo. No, mga friend. Itong si Kimo, abe, ang nakaharap niya si Senator Coco. At mukhang gumagawa siya ng panukalang batas, no? At nagkukwestiyon yata si Senator Coco doon sa kanyang ginagawang panukalang batas. Hindi ho ito magtatagal at mahaba ho ito kaya lang tignan ho natin kung ano nangyari, no? Maiksing manifestasyon lamang po. Opo, Please proceed. Ginoong Pangulo, matiyaga pong naghihintay ang inyong lingkod na matalakay po ang matagal na pong nabinbin. Ito pong patungkol po sa medical cannabis bill. Inaantay ko po na ito ay mapag-usapan po sa plenaryo at inaantay ko pa rin po ang aking mga kasamahan na mag-i-interpellate po dito. Nais ko lamang pong magtanong kung hanggang kailan po ako mag-aantay sa interpellasyon. Napakahalaga po sa akin ng bill na ito. I have been patiently waiting for my medical cannabis bill to be discussed in plenary, but unfortunately, not one of my Gumagawa siya ng bill niya. Medical cannabis bill. Yata yung marijuana diba? colleagues is prepared to interpolate this measure. Be that as it may, I will be waiting here for the availability of my colleagues to interpolate. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Yes, Minority Leader. Mr. President, the minority is always prepared. It's a matter of scheduling by the majority leader. Yes. Maraming salamat po. May we ask the Majority Leader if it is in the agenda for today? Yes, Mr. President, it's in the agenda, but we are prioritizing those measures that are already in the advanced stage, Your Honor, Mr. President. Yes, maybe we can ask our colleagues if they are ready to interpolate the measure of Senator Padilla. Maybe we can ask the members of the majority first if those who are scheduled to interpolate the bill of Senator Joel Villanueva, Senator Rizzo Ontiveros, and Senator Coco Pimentel. I think, is Senator Sherwin ready to interpolate? He is here right now. The medical cannabis bill. We can tackle it. Yes, Mr. President, probably later on after we tackle some important measures, we'll talk to the members of the majority who will be ready to Yes, we can proceed Mas para later if masimulan na po. some of our colleagues are ready to interpolate the bill of Senator Padilla. Maraming salamat po uli sa ating pinunong minulya sapagkat napakahalaga po ng panimulang salita sa usapin nito sapagkat ito pong ating isinusulong, ito po ay bunga ng isang revolusyon na naganap sa ating bayan na ipinaglalaban po ang kaban ng bayan. Ibig pong sabihin, ito pong COA na atin pong binabanggit dito, Ginoong Pangulo, ito po ay napakahalaga ng papel nito sa ating bayan. Sapagkat kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng ating bansa, nabuo ang revolusyon dahil sa kapabayaan, pangungurakot, pagnanakaw, lahat na po, sabihin na natin, kaya po nagbunga. Number one fantastic. Alam nyo, 2 days ago lang ho ito at meron ho itong 85,000 views sa maniwala kahit sa hindi, no? Tuloy. At kung titingnan po natin sa 1987 Constitution, napakalaki po ng papel ng COA. Ang sabi po dito sa Article 9, Constitutional Commission, ayan po letter D, Commission on Audit, ayan po,
Ginoong Pangulo, ang sabi po dito, the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters on a post-audit basis. Medyo mahaba-haba po ito. Kasi kasama po dito, pati po yung mga state colleges, lahat po ay sakop ng COA, Ginoong Pangulo. Ngayon, meron lang po tayong pinagdadaanan na siyempre po, sa takbo po ng panahon, mahal na Pangulo, Tama ba to? hindi naman po pwede And on a post na magmula po 1987 na nagawa po itong saligang batas, ang pinakamataas na batas dito sa ating bayan, hindi po nagkakaroon ng mga hakbangin para palakasin pa ang binigay na kapangyarihan sa COA. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, ang ating pong COA ay masasabi po natin na international na ang kanilang standard. Dahil sa amin pong mga ginawang pagdinig, ang COA po ay miyembro at palagi ang uma-attend ng mga international seminars at studies patungkol po sa pag-audit. Ang kailangan lang po natin ngayon, mga mahal kong kababayan, ay yung kapangyarihan na ibinigay po sa kanila ay palakasin natin. Hindi inuulit ko po Hindi po natin dinadagdagan. Wala po yan, bawal po yan. Ang gusto po natin, mahal na Pangulo, ay palakasin po yung mga ibinigay sa kanilang kapangyarihan. Kaya meron po dito sa ating panukala na mga bago pong probisyon. Pero ito pong mga probisyon nito, mahal na Pangulo, hindi na po ito bago. Meron pong ilan Sabi mo bago, tapos hindi na bago. Ang gulo mo, Kimo, tuloy. na pinapractice na. Meron pong ilan na masasabi nating bago. Pero yung pong mga bago na yun, pagka atin pong pinag-usapan, ay parang hindi na rin bago. Kaya po, aking mahal na Pangulo at ang ating pong pinakamamahal din na pinunong minorya na pagka binalikan po natin ang kasaysayan, ako po ay talagang punong-puno ng kaligayahan sapagkat ang tatay po ng ating pinunong minorya at ang tatay ko po'y magkasama. Sila po'y magkasama nung panahon ng revolusyon. Kaya ito pong pinag-uusapan natin ay parang continuation po ito kung ano ang pinaglaban ng aming mga ama. Kaya ako po, mahal na Pangulo, hindi ko po sinasabing ako po'y eksperto, hindi po ako magaling sa batas, hindi din po ako mathematician, hindi din po Ba't ka nandiyan dyan? Bugok! Alam mo na ngang... Kimo, ba't hindi tumuloy ka na lang? May pag-asa ka pa, gumawa ka ng Bad Boy Part 5. Ganun. din po ako auditor, ako po isang revolusyonaryo. Kaya ang hinihingi ko po sa Ang puta na, Senado yan, Kimo. Hindi kailangan ng revolusyonaryo dyan. Anong tatay mo, Kimo? Ba't ka ba napasok dyan? Comelec. aking mahal na kaibigan, sa ating pong pinunong minorya ay maging kapartner ko po siya dito sa paglinang ng panukala na ito. Sapagkat naniniwala po ako na ang pinaglaban ng aming mga ama hanggang ngayon, ito po ang natatangi lamang panglaban ng taong bayan sa korupsyon. Ito lamang pong COA. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po. At marami na pong nasagot dun sa opening statement ng ating sponsor, ang ating mga concerns. Pero ito pong ating panukala ay isa po itong code. Opo. Tama po. So,
ang ibig ba ang gusto ba natin mangyari dito na lahat ng ating Kakamot na ulo si gustong Coco. malaman tungkol sa government auditing ay dito natin makikita at mahanap sa panukalang ito. Opo, alam niyo po, katunayan po, mahal na Pangulo, noong nagsagawa po kami ng pagdinig, napaka eye-opener po. Sapagkat marami po talaga na hindi naman nasasaad sa batas, pero kanila na po itong isinasagawa at ginagawa na po nila. Ang kailangan po natin ngayon na Ginoong Pangulo, maging batas po para mas lalo pong maging masabi pong matalim ang kanilang ipin po. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo. Kasi ito ba'y, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, Is it circular. O, Opo. sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong Menurya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa Bar Tatnatcher. Mathematician pa. Tayo po ay haharap sa Bar Tapner. Bar Tapnatcher, mathematician pa. May dala siyang baterya raw. Nandun sa gilid niya. Eto. Kaya kailangan po battery Yan. ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Eh, dala yung gago. Ano Yan. po? Tatanungin niya yung mga baterya niya. Yung legal basis na yun ay, ano sa Section 2 ng Konstitusyon. Naka- Opo. Dito po, sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, Tama na, no, mga friend. Magbabasa ho tayo ng konting komento rito at mamaya magbibigay po tayo ng ating reaksyon dito kay Kimo, no? Sabi dito sa isa. Ito na ho, sa comment section na ho nitong 85,000 views na to at meron 2,000 comments. Sabi, malaki ang magiging tulong ni Robin sa bayan kung magre-resign na lang siya. Oy, parehensya na po kayo kung sasakit ang ulo nyo. Ako din eh. Pero masaya naman. No? Ito naman isa. Parang awa mo na, Padilla. Mag-resign ka na. Hindi ka karapat dapat sa Senado. Maawa ka naman sa mga Pilipino. Hindi naman kailangan ng idiot ng Senado. Tragis ng mga comment to. Sa mga bumoto kay Robin Padilla, sana naman po ay matuto kayo sa pagkakamali ninyo. Ito ba isa? Robin Padilla, number 1 nga sa Senado. Number 1 nga na senador. Pero walang alam at walang laman ng ulo. Nakikigulo lang sa Senado. Bumaba ka na lang sa pwesto at wag nang mag-ambisyon ng mataas na posisyon. Wala ka namang nagawa at naitulong sa taong bayan. Ito may isa. A little knowledge is dangerous. A little knowledge, once you use for good, it's beneficial. But for evil deeds, it's disastrous. Okay tayo dyan. May isa. Mga kabayan, ano po ang gustong sabihin nitong magaling na Senador Padilla? Sana huwag nang madagdagan ang tulad niyan. Sana sa susunod na eleksyon, pumili at bumoto ng marunong na candidates na senator. Salamat po. May isa. Senador Robin, walang alam sa batas. Sayang ang sahod binabayad namin sa Robin. May isa. Ating bayan ka ng ating bayan. Ating bayan ka ng ating bayan. Sabi niya. Wala ka namang pagmamahal sa bayan. Mag-resign ka na lang. Ito naman. Is this dude
the new king of comedy in the Philippines. Ayan. Next time, vote wise. No vote to Robin. Huli mo na yan sa pagkasenador. Galing ni Senador Robin. Nakakatawa ka. Galing ni Senador Robin. Nakakatawa kaya ang daming naghirap ng ating kapwa Pilipino, parang gumagawa ng bagong movie. Time for a change. Ito pa isa. Naku po, nagsayang na naman kayo ng oras. Itong Robin, parang hindi naman siyang gumawa ng sarili niyang research. Dapat siguro nito bumalik sa school. Bumalik ng school. Ito may isa. Si Dan Fernandez, aktor, ang dapat na senador. Ito may isa. Kawawa na tayo sa kawawa na tayong mga Pilipino. Kung magkakaroon pa uli ng ganitong senador, ang bansa, pang barangay captain lang dapat ito. Baka nga hindi pa pwede. Pero pwede siguro. Ito may isa. Iboto natin uli si Robin Padilla at Lito Lapid. Sama na rin natin si Ipe para tuluyan ang maging circus ang Senado. No? Masaya lang yung mga komento doon, mga boss, no? Yan ang sinasabi natin. Hindi naman tayo naggagaling-galingan. Pero tignan ninyo, parang nagkaharap nga yung, Bar Touchner. Yung top notcher, hindi pa nga masabi nung gago. Panginoon. Kaya nga sabi, di ba mga friend? Mahiya naman kayo, mga artista. Talagang mananalo kayo sa dami ng tanga. At lalong-lalo na yung mga nagpapanggap na mga makamahirap na nandiyan dyan ngayon sa Senado na nanggugulo lang, no? Talagang walang no? Kanina naku, Diyos ko, sakit na ulo. Oo. Pero si Atty. Libayan, baka hindi makalusot yun. Oo. Yung tungkol sa mga sasakyan, sakit sa ulo. Para maiwasan daw ang disgrasya, kung magpaparehistro ng sasakyan, kailangan check-in lahat, pati mga brake pad, buksan lahat. Wag, puta. Ayoko nung talakayin yun. Mamaya si Atty. Enzo, kayang ka. Atty. Libayan, siya na lang. Siya naman ang suki nun . Dito na tayo kay Kimo. Comelec naman. Hindi ba kayo pwedeng gumawa ng bagong batas na hindi pwedeng maging senador ang isang walang nalalaman? Gagawa nga ng batas Tignan mo yan, may darapa. Ang tawag niya sa mga itatapat niya kay Senator Coco dahil Bar Tapner nga, mga auditor daw yun, mga kung sino-sino yun na ganyan, ginawa niyang baterya. Pagka may tinanong si Senator Coco, dadodokwang siya doon, gahanap siya ng isasagot niya, babasahin niya. Yung binibigay sa kanya, hindi naman niya alam . Hindi nga niya mabasa ng diretso . Sabi niya nga, hirapan daw siya doon sa mga binibigay sa kanya kasi English, wala bang Tagalog to? Sabi niya, ang gulo. Mahaba ho yan . Hindi ko, pinutol ko na lang ho yan nga. Dahil baka nga sumakit din ang ulo ninyo. No, mga boss, kawawa to. At yun nga, sino ba may kasalanan yan? At nagkaroon ng mga ganyan dyan sa Senado. Sige nga, mga boss. Sino sisisihin mo? Botante? Yung botante, mga friend, na bumoto dyan, ako hindi ko alam naman. Sabi ko, pwedeng manalo dahil nga maraming tanga, no? Pero para mag number 1 yan, sobrang katanga na yan, mga friend, no? Pero yan, kung akong tatanungin ninyo, mga friend, ang sisi ko dyan, kasi hindi mo maiwasan tanga nga yun bumoboto sila lalo na kung nasiyasiyahan sila, kumakanta nga ng Wonderful Tonight, lalo yung mga nasa remote area na mga pinuntahan niyan, na kinekengkoy niya, mababaw ang kaligayahan ng mga sinasabi nating nasa mababang laylayan mababaw na mababaw po talaga. Mga friend, no?
Kaya kung ako tatanungin niyo dyan, Comelec ko ang sisi dyan. Kasi nag-a-apply ho yan mga yan eh. Bilang senador. Ano ba yung senador? Nagtrabaho ho yan eh. Hanap buhay nila yan eh. Di ba? Kasi lalaki na sweldo niyan. O, kagaya yan. O, ito, may mga bit-bit siyang baterya. Siyempre, susweldohan niya yung mga baterya na yun. Naaalalay sa kanya. Sa pagtalakay ng kanyang ginagawang, kamatis bill ba yun? Cannabis bill na sinasabi niya. Mga boss, Ha? Dapat to talaga Comelec ang dyan eh. Dapat gumawa na sila ng panibago nilang yung tinatawag na requirements para maging senador. O, di ba? Mambabatas nga eh. Di dapat nakakaintindi talaga ng batas. At least abogado. O nakapagtapos ng pag-aaral. Yan, mga ganyan, Di nga ako nakatapos yan, eh. Pero kinuha raw niya, criminology. At kaya yun, naging ex-convict siya. Oo. Diba? At, ginrant siya ng amnesty nito, si Digong. Presidential, clemency ba yun? Amnesty binigay dyan. Kaya lahat ng niya nabalik, kaya nakatakbo yung bugok. Ayan nga siya. Ang tanong, di kaya sila nahihiya sa sarili nila, no? Eto na naman tayo. Pag minamalas-malas, sa hirap po ng buhay ngayon, sa dami ng kwarta nitong mga to, sila kibulog na to. At yun nga, baka suportahan pa ng China dahil mga batang digong sila. Diba? Mantakin yung mga friend. Anong uring Senado yan pag lumusot yan mga yan? Si Ipe, si Bumtarat-Tarat, at si Kibuloy. Oo. Mawala na kung ano-ano, di ba? Sama nyo pa yung 3 tulpo. Patay kang bata ka. Puro may mga sabi nga ni Atty. Libayan, mga kriminal tong mga to eh. Yung iba dyan eh. Guilty pa nga eh, sabi ni Atty. Libayan, Atty. Claire Castro. Pero pamapayag yung Comelec para sila yung makatakbo. Pati pa si yung bata namin ni Kalatni, ninusens pala ng Comelec. Pero dadapot subalit, nagkakakuha ng TRO sa Supreme Court. Kaya, makakatakbo sana si Caballo. Pero sabi nga ni Caballo, kesa kayo gumasta ng 100 bilyon nang dahil na sa akin, eto na, ayoko na tumakbo. Yung mga supporter ko, boto nyo na lang si Manang Aimee ko. Di ba? Patay tayo. Mga friend, wala na ho talaga yata. Lord, yan na ho ang Pilipinas. Kaya nga, di ba mga boss, kung itataas ng konti ang kwalifikasyon ng isang senador, wala hong makakatakbong ganitong uring mga kandidato. Maski maraming tangang boboto, hindi ho makakaboto ng ganitong mga bobong kandidato, di ba? Kasi hindi pinayagan ng Comelec na makatakbo. Di ba? Mag-collab na po tayo, mga. Magbigay ko kayo ng alam ko naman na magiging reaction nyo din eh. Halos ganyan din sa mga binasa kong comment na yung vlog na yan. Yung vlog na yan na merong 85,000 views. Alam nyo, lahat ng komento dyan, yung 2,000, halos puro kasuka-suka. Yun lang ang binasa ko sa umpisa pa lang, no? Mag-collab na tayo, mga friend. Yan po ang tanong dyan, mga boss, eh. Ha? Sino may kasalanan at merong ganyang mga klaseng senador? Yung nagpatakbo dyan? O yung bumoto dyan? Yan. Para tayong nag-ano. Ano ang nauna? Itlog o sisiw? Itlog o manok? Parang ganun ang tanong dyan. No? Mga friend? Tanga nga ho yung butante.
Pero yung nagpatakbo dyan, ano tawag nyo? Oh. Diba? Kung hindi siguro pinatakbo yan, hindi pinapayagang nakakatakbo yung mga ganyan, ng mga bobo, walang maibobotong bobo, di ba? Sige nga mga ka-warriors, sino bang may kasalanan at may mga ganyan sa Senado? Botante ba o yung... Diba? Marami pa hong parating. Kibulog, bumtarat-tarat, ipi, at yung mga number 1 na mga... Meron pang American citizen number 1 sa survey. Oh. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Rox. Always watching here from Japan. Salamat, friend. Kalat ni Baya, shout out. Basta from Japan, ay okay pa sa alright yan. Oh, diba? Nakita ko na yung profile pic nito Estrelita Heroes na to. Kalat ni, maganda. Kala mo tignan mo. Joey Tobilea, shout out. Sabi Joey, baka sa susunod, ibang sakit naman ang palusot ni Kibuloy. Dapat sana tulo naman para tanggal ang ulo niyan. Kibulog ka, oo. Tayo mong, bakit? Kung ako may mansyon sa langit, hindi na ako magpapagamot. O, diba? Tsaka ba, ang puta, Kibuloy ka, o. Baliw. Kalat niyo, hello, keep warm at magpakabait ka palagi dyan, ha? Patay tayo dyan. Sino siya? Si Kibulog? Joey Tobileha, Sir, siguro kung tulo ang maging sakit niyan, malamang di aamin yan. Huli siya dyan na sugapa sa tahong. Hindi, malilinis yung tahong niya, Joey. Huwag ka nga. Araw-araw, iba. Tsaka yun nga, mga bagong bukas. O, hindi kagaya ng mga tahong na nakain ng iba dyan. Ng putang ina. Bilasan-bilasan na. Kikibulog, yun talaga naman. Takin mo, sinasabon yata ng Palmolive. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Nanood din ako dyan kay Enzo Recto. At gusto ko din ang mga punto niya. Lalo na yung mga sinasabi niya at pagkontra sa mga Duterte at mga allies niya. Salamat sa inyo at marami kayong nabubuksan ang kalaman ng ordinaryong mamayan. God bless po sa inyo. God bless, Elizabeth. No? Alam niyo, maski anong paliwanag sa mga butante, basta talagang tanga, wala kang magagawa dyan. Oh. Kumakalampahan dyan, tanga na nga, kumakalampahan dyan, iboboto niya yung mga ganyang klaseng tao. Di ba? Joey Tobileo ulit. Si Torion, pag na-aresto yan, balang araw biglang magkakasakit yan. Hika siguro, palusot niyan. Hika. 4 yata asawa niya si Turon. Oo. David Alin Mendoza, shout out. May gagamot naman po kay Turon. Di po ba kliyente niya ang appointed son of Egan? Kaso nga lang po, pati yung appointed son, walang tiwala sa sarili niya. Pumupunta pa sa ospital para magpagamot. Dapat yan, tapalan na lang niya ng dahon-dahon. Yan, di ba? Iba nga, kasi alam mo, David, yung gamot ni appointed son, kailangan mga 12-13. Wala na ngayon yun. Magkakasakit nga yung bugok na yan. Kalat niyo. Aminin, si Kasani naman, aminin mo na kasi na si Idol Francis Leo natin ay totoong kapatid sa dugo at laman ni paring Blenglong. Patay tayo dyan. Si Idol Francis Leo ay bunga ng wagas na pagmamahalan ni paring Pwede Senior at ng nag-iisang reyna ng Cordillera na si Her Majesty Queen Remedios. Yun nga ang istorya niya. Ikaw na. Si Idol ang totoong Marcos at totoong bayani ng pandemya. Ewan ko sa'yo. Faith and trust, shout out. At dapat lang talagang malaglag yan at dapat lang talagang malaglag yung ICC man. May ICC man o wala. Meaning, huwag bigyan ng posisyon yan. He didn't deserve any kind kahit barangay tanod. Patay tayo dyan.
Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Ang wish ko nga po bago pa dumating campaign period, lumabas na ang warrant of arrest at sabay-sabay ng kuhanin ng Interpol. Wala nang iwanan para hindi na magkagulo sa darating na eleksyon. Lalo nang bibilis ang salita ni Garcia. Bibilis ang salita ni Garcia niyan at manlalaki ang mata niya sa katatanggol sa mga taga Davao. Uutang na loob na maawa na kayo sa Pilipinas. Sobra ng stress ang mga Pilipino. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Michael Edwin, shout out my friend ha. Jeff Ramos, Pastor Jun Lagon, shout out. Ha? Ferdinand San Juan ulit. Good evening po, Karox. Mabuhay po kayo. Bunyog party list po kami sa 2025. Oo, talaga, bunyog tayo. Yung mga kamag-anak nyo, i-kampanya nyo si Atty. Enzo ha, mga friend ha. Salamat na. Ngayon pala, nagpapasalamat na ako pag nanalo si Atty. Enzo. Mantakin mo, meron tayong 24,000. Times 3 mo na lang, pinakamababa. O times 2, di laking tulong natin kay Atty. Enzo. Di ba? Marilo Pabian ulit. Nakakabahala po galawan ni Garcia Tay. Yung aburido po siya, baka may hocus-pocus na gagawin at advance para sa Magic Miro. Patay. Ang problema, tila gumagalaw ang Panginoon at ginagamit Supreme Court para ma-delay ang plano nilang pandaraya. Wish number 2. Wish number 2 po tayo. Naway lumabas ang TRO para kay Atty. Toto Causing para lalong maaburido si Garcia. Yung 6 million po na sayang sa nabalota, di natin nasaksihan kung sinira ba yun. Baka gamitin yun sa advance counting na naman. Hay, may doubt po kasi tayo sa last 2022 election. Your doubt is also my doubt. Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe. Buti nga, malaglag yan si Kalbo. Jokiano, shout out ha. Karox, good PM. Dapat kasi hindi lang araw ng mga puso ang meron. Sana araw din ng mga utak para mabawasan ng mga tanga at bobo. Dapat yata magkaroon tayo ng rally para magkaroon ng araw ng may utak. Kaso araw ng tanga meron eh. Federico Mandak, shout out. Karox, medyo komplikado yung mga gusto mong malaman kay Atty. Enzo. Kung manalo nga si Kibuloy, bato ko, go. Wag naman sana at sila ay mga convict ng ICC. Kung sila ay pakakawalan ba ng ICC? Para sa akin, ang importante ay makakonvict muna sila. Saka na problemahin kung mapapalaya sila. Sigurado naman may solusyon yan. No? Diba? Nga eh. Sami AJ, shout out. Karox, arestuhin din si Garcia dahil sa korupsyon. Wala eh. Cassandra Decio. Happy to hear from you, Tia Deli. Oh. Oo nga eh, saya ko eh. Cassandra Daisy ulit. ICC lang ang magpapakulong kay Duterte at Bato at lahat ng mga kasabwat nila. Walang iba eh. Totoo. Alam mo kaya natatakot ko? No? Baka biglang nga eh. May sinasabi si attorney, isang attorney. Basta. Bueno ba yun? Oo. Na may pwedeng gamitin yung ganito na para hindi baka bigla sentensya ng kasi nasa DOJ na raw yung na yan eh. Yung mga kaso niya si Digong eh. Pag biglang sinentensya ng DOJ yan at siniring niya, hanggang ngayon wala pa nga naman, di ba? Hindi ko maintindihan, di ba, kung ba't Pero baka siguro nga ayaw nang galawin ng DOJ at ibibigay na nga yan sa si Digong sa ICC. Kasi kung talagang gustong patunayan ng Pilipinas na mayroong batas talaga dito na umiiral dyan sa mga ganyang klase, inaresto na yan si Digong. Tsak naman may probable cause dahil inaamin naman niya na talagang utos niyang pumatay. Sa wala pang nandun na sa DOJ yung findings ng Quadcom na ang involved si Bato,
Si yan nga, si Digong, pero walang ginagawa ang DOJ. Di ba mga friend? Baka nga talagang ibibigay na yan sa ICC. Sana nga. Pero pag nakialam ang DOJ at inaresto yan, ibang usapan na yan. Yung iniisip ko, yun na nangyari. Ha, di ba? Dahil yun ang gusto ni Digong. Dito ako lilitisin at dito ako makukulong, hindi sa mga puti. Yun ang gusto niya, di ba? Kaya yan, hintayin natin. Oo, pwede na yan. Oo. Kasi nandun na nga sa DOJ daw yung mga kaso niyan eh. Pag naglabas ng warrant of arrest yung DOJ, patay tayo dyan. Oo. Yun ang pwedeng pumigil yata. Ayon kay Atty. Bueno, ha? Oo. Cassandra Daisy ulit, Si Kibuloy, tanging FBI at jury ang magbibigay ng tamang hustisya. O, di ba? Parley Pulido, shout out. Yung babae ni Kibuloy, binugaw yun ni Duterte sa best of the best sexually. Kaya nag-away yung sila dahil sa babae. Sandra Daisy ulit, Pero salamat din sa mga DDS dahil kung hindi sa kanila, tayong lahat ng mga Pilipino ay walang alam sa blankos ng budget 1228 areas at most of them ay sa agriculture. Kaya real-time issue. Bago mga ka-warriors, walang budget sa PhilHealth, walang budget sa mga mahihirap pero matatalinong kabataan, walang pahiram na computer sa teachers at student, walang 1,000 pesos ang mga senior citizen dahil mga senador at Congress ang may hawak nito pero nga pa rin tayo. Patay. Cassandra Daisy ulit, Tayo lang mga Rocky Warriors ang lumalaban sa mga karapatan natin bilang Pilipino. Comelec, ang mga BBM, DDS pa rin ang mananalo. Friend Shelby Sapeda, Tia Deli, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Gracia, Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, friend Amy, ha. Ang tagal mo talagang nagbakasyon. Ewan ko ba? Sana wala kang sakit, no? Thank you po, Sir Rox, sa pag-welcome po sa inyong Tia Deli. Alam ko naman po kahit medyo naglaylo ako ng konti, solid pa rin ako sa mga pagiging ka-warriors. Impong basyang Team Tia Deli, never pong nakalimot. Marami pong salamat sa mga ka-warriors na na-miss po ang walang kamatayang pinakamahabang talat sa kasaysayan. Medyo nagpahinga lang po ng konti, pero muli po ay magbabalik sa inyong pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ang malupit at sobrang kulit, ito po ang aswang at inyong Tia Deli. Blessed Sunday po sa lahat mga ka-warriors. Blessed Sunday, Tia Deli. Edmundo Cheng, shout out. Bago tayo mag-umpisa, pare ko, sana nasa mabuti kayong mag-anak. Sana mabuti kayong mag-anak. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan ko, at higit sa lahat na wag kayong matatakot sa mga Duterte. Puro mga ngakak na lang ang mga yan. Puro mga pananakot na lang. Wala ng power. Kaya dapat nang supilin ang mga walang yan ng mga pamilyang yan. Puhunan nila ang mga pananakot at pera na galing sa bayan. Sa pagdispar sa mag-ama, isama na rin si Butiking Panelo. Ang daming kaso, pre. Disbar, plunder, puta, wala namang umuusad. No? Edmundo Cheng ulit, Bongbong, sana naman wag ka nang magbago pa ang plano mo sa mag-amang ito. Papasukin mo na ang ICC at mabigyan mo na ng hustisya ang mga naging biktima ni Digong at manumbalik tiwala sa iyo ng mga mamayan ng bansa at mahalin muli ang mga Marcos. Wag naman parang ningas kugon na tulad ng iba. Diba? Edmundo Cheng ulit,
Wala nang dapat pang matakot sa mga Duterte. Mga bunganga na lang yan. Panakot, ituloy lahat ang mga kaso, pero ang mga kaso ay nabibili at nababayaran sa husgado. Kaya dapat pati husgado ay itumba na rin. Patay tayo dyan. Shirley Jason, shout out ha. Basta po ako, Karox, manalo matalo, ang iboboto ko pa rin yung mabuting tao at kagaya natin ang prinsipyo ng ating mga kabunyog. 87 party list. Oh. And so, nanalo na tayo dyan. Hindi tayo pamabayaan ni Lord. Ha? Ramon Valencia ulit. Oh. Bossing, hanggang dyan, nandyan si Hello Garci, pwedeng mangyari ang himala. Oh, totoo yan, Ramon. Ted, shout out, Ted. Dapat sa ating mga Pilipino ay pairalin ang paggamit ng common sense. Patay tayo dyan. Lalo na ang mga nakaupo sa gobyerno. Halimbawa, tuwing darating ang eleksyon, dapat isiping mabuti ng COMELEC kung sino talaga ang karapat-dapat na kandidato. Problema kasi, nasisilaw agad sila sa kapangyarihan ng pera. Kaya nawawala ang kahalagahan ng common sense. Ay, hirap kontrolin ang mga kurap. Nangingibabaw ang kasamaan. Totoo yan, Ted. Yan ang problema. Rodelia Alpilor, shout out. Sana nga po, Sir Rox, tuluyan ng maaresto mga DDS. Mga DDS na yan. Masaya po. Ha? Masyado na nga pong gulong sa ating gobyerno. Ingat po, Sir Rox, and God bless us all po. God bless, Rodelia. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Nagdag comment ko po dito kina Digong at Sara. Pati na ang ibang anak ni Digong at nasa pwesto, pati sa gobyerno. Dapat magkaisa ng mga Pinoy na papatalsik sila at huwag nang payagang makabalik sa pwesto. At malamang tatahimik ang ating bansa unless may lumitaw na isang birdugo uli. Kawawang Pinoy. Totoo yan. Sa Davao ano yan? Si Digong, tatakbong mayor, vice mayor si Baste, congressman si Pulong, si Sara Duterte naman, vice mayor. At yung mga pamangkin ni Sara, mga apo ni Digong, nakapasok na rin sa politika ng Davao. Oo. Patay tayo dyan. JTV. Kapatid ko po to. Tol, grabing mga buhaya sa Congress at Senatong. Ginawang legal ang korupsyon. Normando Reyes, shout out ha. Kawawang Pinas, nagkaroon ng traidor na presidente kay Digong. Now naman, duwag na presidente. Puti ang bayag. Kahit na tinatarantado ng mga Duterte, no-act pa rin siya. Binabastos na ng China, puro dakdak lang. Ay, naku, mga bubutante. Sige lang, bumoto kayo ng mga gagong senador para kumpleto na ang mga lider na duwag. Revilla May, Lapid, Revilla, Bongo, Tulfos, idagdag nyo pa. Patay tayo dyan, Normando Reyes. 3J show po. Xerox, palagi ko dahil sa SOCMED, ang mga BBM vloggers din ang patuloy na dinedebunk ang mga DDS. At yung mga piglawan na inis kay Digong and family. Malaki ang epekto nila, may epekto nito sa Duterte. Noon kasi panahon ni Digong, kontrolado nila ang SOCMED. Talaga namang bumabaha ang mga DDS, bayad sila. At talagang paldo-paldo sila ngayon. Paldo-paldo sila. Ngayon, wala na sa pwesto si Digong. Siyempre, ang hakot nila ng pera sa kaban ng bayan, malaking nawala. Noon nila kinukuha pambayad sa mga DDS. Kaya ngayon, ang power ng Dudes, aminin natin na talagang mahumina. Totoo yan. Pero dahil pera. Marami pa rin siyempre DDS, pero hindi sila sapat para manalo sa eleksyon. Ang problema nga, yung eleksyon baka nakakamado na yan Na naman. Yung bilang nila kahit pa isama ang INC, hindi sapat para sila manalo. Mas marami tayong pink at yellow plus BBM na hindi boboto sa mga DDS na yan. Sana nga ganun, 3J show. Kung ano parehas, wala lang magkakaroon ng magical. Talagang wala na halos ipapanalo yan. Bagsak ng bagsak yung mga survey, di ba? 3J show po nito. Si Bato, sabi ko na nga kagabi, Xerox,
nahawa sa katalinuhan ni Robin. Tawa ta. Interpol nga international police ay nako ba to. Yan ang hirap pag nagtatali-talinuhan Nakakahiya ka. Alam mo, pag nadikit ka kay Digong, talagang mabobobo ka. Mantakin mo dapat yata yan, 2-star general lang nadikit kay Digong, naging 4-star di ba? Puti yan, hindi ginawa 7-star 3J show po nito. Si Rox, naging senador lang naman niya si Bato dahil sa dayaan at kay Digong. Naging 4-star ba? 4-star pa lang, 4-star. Wala pa yata tayong 5-star general dito yan si Bato, 4-star. Dahil lang din sa kiss ass kay Digong. Hindi niya na-earn ang star na yan because of valor. But because utusan lang siya ni Digong. Di ba maraming ginawang general si Digong? Promote ng promote. Pag marami kang napatay, promote di ba? Ano ba ang credential niya para maging senador at general? Ano rin ba ang credential ni Robin? Pakisagot nga ka, Enzo. Ay nako. 3J show ulit Talagang kabadong-kabado na yan si Bato. Ano ba naman kasi yan? Ano ba naman yan kasi? Tinaon pang kampanya, saka pa may bali-balitang andyan ang ICC. Paano makakonsentrate si Bato sa eleksyon? Olas na Kasi naman si Rox, kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin, ay siya mo ring aanihin. Kaya malapit ng mag-ani si Bato at Digong, di ba? Pero kung dito lang sa Pilipinas, wala. Puro ani, walang tanim. Roger, shoutout. Sana lumabas na ang warrant, sabi niya. 3J show ulit Si Rox, hi. Sana mapalitan na ang mga senador natin dyan sa 2025 ng matitino. Huwag iboto sina Villar, Bato, Aimee, Tolentino, Tulfo. Nanang ko po, Bongo, Cayetano, iboto natin yung poging si Atty. Luke Espiritu ba yun? Oo. Mga Makabayan Black, Pangilinan, Bunyog, siyempre, nang makatikim naman tayo ng magandang mga hearing sa Senado. Kongreso, sana ma-impeach din itong si Robin. Nag-aasik ng katalinuhan sa Senado. Pinagpapasensya na lang ata siya ni Senator Pimentel. Please no vote. Please no boom, tarat-tarat at ipe. Maawa kayo sa mga anak nyo. Yun. 3J show po nila. Si Rox, ang alam mo dapat, Si Rox, ang alam mo dapat nag-resume na ang kaso ni Gibbs dito sa US. Di ba November 2024 nag-resume na ang kaso niya, pero di bale, ma-extradite din yan. Yan ang kinatatakutan ni Gibbs. Ang mahuli siya ng US government, lalo na si Trump, na presidente, galit si Trump sa mga pedophile. Di ba? Ay nako. Angelita Lubiras, welcome to the club. Wala akong demonyong nagsisisi, sir. Yun lang, yun. 3J Shop na naman, Xerox, isa pang patunay na tama ka. Isa pang patunay na tama ka. Si Vic Rodriguez. Abogado yan, Akalain mo sabihing bago daw dalhin sa ICC ang kaso ni Digong, dapat dumaan daw muna sa barangay. Sinabi nyo yun? Wala, Xerox. Tuluyan nang nalaglag ang kaisa-isang tornilyo sa ulo ni Vic Rodriguez. Sinabi niya yan. Ito naman yun. Kawawa naman talaga sila pag nadikit kay Digong. Di ba? May mga pinag-aralan pero parang grade 1 ang mga analysis sa ICC. Totoo. Kita mo to Xerox. Bato, Panelo, Vic Rodriguez, Robin, asawa ni Robin, yung kanyang classic na sabi niya, nagdi-drip siya ng gluta tapos mali daw, vitamin C raw. Cayetano, lalo na mga Tulfo, Amerikano ka ba o ano? American ka ba o ano? Xerox, ano bang meron kay Digong at nabobobo ang mga tao pag nadikit sa kanya?
susunod sila sa utos ng bobo eh. Hindi nila pwedeng kontrolin yung utos ng bobo. O, ang alam lang nga niya, patay lang ng patay. O, di ba? Basta mag-antay na lang tayo mga friend. Kung kailan darating. Kung maaaresto nga, whatsoever. Kung paano ang gagawin ng gobyerno ni Marcos pag dumating na ang pinakaiintay ng Pilipino, ng bansang Pilipinas, mga naperwisyo ng war on drugs, ng mga peking war on drugs ni Digong, yun nga ang International Criminal Court. Mission accomplished mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Shout out, Christian Cheng. Ay, nako Lord. Gabi na naman, oh. Lord, sana po ay may bukas pa. Magandang gabi po. God bless.